Last November, yung asawa ko and ako, nag-join kami ng cruise sa Singapore under the Royal Caribbean Ovation of the Seas. So we spent 1,500 USD for that trip. It's 4 days, 3 nights along Singapore, Penang in Malaysia, and Phuket, Thailand. There are a lot of things na hindi namin alam, or at least hindi ko alam when we boarded that ship. Yes, there's a lot of like included na mga bagay sa package nung sa 1,500. Of course, yung kwarto namin, yung mga pagkain namin, yung mga drinks, mga shows. Included na yun siya lahat, pati yung pag-board and pag-dock nyo sa multiple countries. Pero meron kasing mga additional fees na hindi ko alam nung we boarded. Ang pinakamalaki is yung gratuity fee na merong extra payment kasi siya, $18 per person per day na hindi siya kasama doon sa 1,500. Para siya automatic na tip yung gratuity fee. Inaway pa nga ako ng asawa ko kasi bumili ako ng kape, tapos nagbigay ako ng $1 na tip. Sabi niya, ano tong $1 na additional mo? Sabi ko, nagtip ako kasi bumili akong kape. Siya, hindi mo alam na nagbayad na ng $18 per day dito para sa parang tip nila. Inaway pa ako. So, yun lang ang masasabi ko talaga na like required yung bayaran na hindi ko alam when we boarded the ship. Pero aside from doon, meron pa kasi pala silang mga additional fees na although technically hindi naman required bayaran, pero nandun siya if you need it. Food is available 24/7 and free yung food 24/7. Pwede nyo kainin sa restaurant, pwede nyo dalhin sa kwarto nyo, okay lang yun. Pero on top of that, kung gusto nyo yung mga specialized na mga restaurant, merong Japanese, may Korean, kung meron pa yun is additional, may mga additional fee yun. Jamie's Chop Grill and Izumi yung Japanese, then may Wonderland din. Fortunately, since may additional bayad to, hindi na namin tinry kasi ang dami ng pagkain like na hindi na namin na-feel na kailangan namin i-try pa yun sa dami ng available na mga pagkain. So yun yung isa. Yung second additional fee is, hindi kayo pwedeng magdala ng soft drinks or any drinks pagkapasok nyo ng barko. Yes, unlimited yung coffee, unlimited yung juice, iced tea pala, unlimited yung iced tea, unlimited yung tubig. Pero if gusto nyo ng Coke, marami kasi silang parang mga station, yung parang ilalagay nyo ng baso tapos magda-drop na yung Coke. $62 to $89 for the 5 days. For me, hindi siya worth it kung soft drinks lang naman ang nandoon. Kasi, yun nga, may unlimited iced tea na kasi kayo, may unlimited kape, yung tubig na din. Tapos, additional fee din, Wi-Fi, internet. Ito talaga ang pinakamalaki for me. Kasi, sabi ko nga sa first video ko, I would assume na when you go to hotels, free na ang Wi-Fi. Cruise is somewhat, para siyang hotel naman, pero technically hindi siya hotel. So, meron kasi silang application na kailangan nyo i-download the moment na mag-join kayo or sumakay kayo ng barko. Kasi lahat ng mga news nandoon, lahat ng mga activities na kikita nyo. You don't need internet for that. Pero kung gusto nyo mag-browse outside dun sa application, $20 per person, per device, per day. Tama ba? No, $20 per device, per day. And kung kukunin nyo yung 4 days, mas mura siya. Pero kung per day nyo siya, $20 siya per day, per device. So kung may mobile phone kayo, may laptop kayo, iba-iba ng bayad yun. Mawawala yung sense na nandun kami sa cruise. Kaya hindi namin kinuha yun and ayaw din namin magbayad ng $20 per device per day. Kaya of course, if gusto nyo kunin yun, meron kayong ganung option and then mabibili nyo yun sa application. I would actually suggest na bilhin nyo siya before mag-jump on, like before kayo sumakay ng barko. Kasi I think, hindi ko lang ma-confirm pero I think mas mura siya if before nung mismong trip. Pero pag nandun na kayo, medyo nandun na siya sa $20. Kaya take note of that lang. Meron namang mga additional pa dito na actually hindi ko to alam na meron pala na lumabas lang to ngayon additional sa research ko. May room service na $7.95 kung magpapadeliver kayo. Yeah, may photo packages din pala. Kung gusto niyo magpa-picture, meron kasi sa main lobby merong professional na photographer. And then every time na pumunta kayo sa fine dining, may umiikot kung gusto niyo magpa-picture while you're dining, mga ganyan for the experience.
pwede din kayong magpa-picture. And then meron lang silang package, $100 ata. Yeah, $100 to $300 for the digital. And then kung gusto nyo ipa-print, nasa mga $15 to $25. Pero for us personally, hindi din namin kinuha yun kasi ano man ang purpose nito. And then kung gusto nyo yun magpalaba, meron ding meron din silang laundry service. Hindi lang nakalagay dito kung magkano, pero merong ganung option. Pero tayo mga Pilipino, hindi naman tayo nagpapalaba during the trip. Nagdadala tayo ng enough na damit para walang additional na gastos. So yung ginagawa namin, may dalawang maleta kami, may extra bag para wala nang mga laundry na ganyan. Tapos meron ding mga spa treatment for $100 to $300, mga ganun. Hindi din namin kinuha na to kasi ito kasi guys, ang rationale namin ba't hindi kami nagbayad ng mga additional na things na ganito. Feeling kasi namin, and ito personal sa amin, yung mga included sa 1,500 na binayad namin, enough na siya na hindi nyo na kailangan gumawa or kumuha pa ng mga ganito. Pero for us personally, like, kulang sa time eh. Honestly, kulang sa time. Every day, nagtatrack ako ng 18 to 22,000 steps. Pabalik-balik lang sa lahat ng pwede nyo gawin. Kasi included sa service, may sports. Pwede kayo mag-pickleball, pwede kayo mag-basketball, mag-volleyball, mag-table tennis. Nag-table tennis ko ng asawa ko, nag-skateboarding kami, nag-rollerblading kami. Like, ang daming gagawin. Then every night, yung Broadway na theater show na sinasabi ko sa first video ko, like, kung babayaran nyo yun outside sa cruise, nasa mga $100 siguro yun per show. And part na siya ng binayaran nyo. Aside pa dun, marami ding mga activities. May mga pag-game sila, merong mga activities, merong pool deck na pwede kayong maligo. Hindi ata 24/7, nagko-close ata sila ng 10 p.m. Pero like, marami na talaga kayong gagawin na hindi din kami nadismaya dun sa kwarto namin. Kasi yung kwarto namin, masyado siyang maliit, wala siyang window. Pero hindi din kasi yung kwarto namin, literally, ang ginagawa namin sa kwarto, matulog and maligo. Yun lang. For the rest of the day, nasa labas kami. Even during sea days, yung nakabiyahe lang kami sa dagat, maraming activities eh. Marami talaga kayong gagawin na hindi nyo kailangan maglabas ng pera additional sa binayad nyo ng 1,500. Meron silang activity na may bayad na yung iFly, yung parang imimimik niya, yung nasa cylinder kayo, yung ito sa ilalagay ko, nasa cylinder kayo and then lilipad-lipad kayo, $150 yun kung babayaran nyo. And yung ripcord din, yung parang magsusurfing kayo, $150 din yung per session. Pero, if nakadock yung barko, meaning nasa port yung barko, that is free of charge. Yes, limited lang siya, 1 minute. Pero, nung sinubukan namin, yung 1 minute na yun is sobrang tagal na for the experience lang. And it's free. Instead na magbabayad kayo ng 1,500 per session, per activity, as long as nakadock yung barko, nakadock sa Singapore, nakadock sa Penang, nakadock sa Phuket, libre lang yun. So that's the iFly, yung ripcord, and then yung North Star din, yung parang sasakay kayo sa orb, and then nasa taas kayo, and then makita nyo yung view. Meron ding mga packages na offer si Royal Caribbean sa Penang and sa Phuket. But personally, kay Penang, wag na kayong kumuha yung mga tour packages kasi masyadong maliit yung island, yung town, na pwede nyong i-DIY lang talaga. Kami nag-DIY lang kami. Ilagay ko dito yung video namin ng DIY namin. Kayang tayo yung gawin yon. But of course, kung gusto nyo naman, meron namang Klook option. Wala lang akong Klook code kasi hindi naman ako partner ni Klook. Pero hanapin nyo na lang sa Klook, merong ganung na package sa Penang. Same goes sa Phuket. Sa Phuket, may offer din si Royal Caribbean ng tour package, pero pwede nyo talaga siyang hanapin kay Klook, and I think it's cheaper versus kay Royal Caribbean. Ang kailangan nyo lang i-remember is, wag kayong malilate na bumalik sa barko kasi hindi kayo aantayin. So, nung nag-DIY kami kay Phuket, meron kami gustong puntahan na temple, and then nung nasa Grab lang kami, na-traffic kasi. Kaya supposedly, abot kami doon ng alas 4. Ang balak namin noon was kami doon alas 4, mag-stay kami for 1 hour, and then babalik kami, even if 1 hour yung biyahe kasi alas 7 pabalik ng barko, okay lang sana yon. Pero nung nasa Grab na kami, bigla, dahil sa traffic, naging alas 4, alas 4:05, and then naging alas 4:15 na yung arrival namin, so parang
natakot kami na baka malate kami pabalik. So, kinancel namin yung trip. And then, next day na lang kami doon malapit sa beach. Kumain na kami ng wife ko. Personally, sabi ko nga kanina, yung mga additional na expenses, choice nyo yun if gusto nyo i-avail. For us, hindi namin siya kinuha kasi unlimited food. And then every night, meron silang fine dining na unlimited din. You have your own waiter, 3-course meal. And then yung last na kain namin, nag-try kasi ako nung seafood. Dahil fine dining nga, konti-konti yung binigay. Kasi yung mga previous day, mga steak ang kinuha ko. So, okay lang, busog ako. Nung last day, tinry ko yung seafood. Masyado kasi maliit for me. So, nag-order pa ako ng additional. Tinanong ko si Rafael yung pangalan ng waiter namin, Pilipino. Sabi ko kung pwedeng mag-add ng additional na steak. So, yes, sige, nag-offer na, bigyan niya agad. Walang additional bayad yun. Kaya, pwede talaga. Like, kung malakas kayong kumain or gusto nyo i-try, pwede nyo i-try yung lahat ng course meal. Kasi merong choices of entree, merong choices of main course, and then merong choices ng dessert. Pwede nyo i-try lahat ng entree, lahat ng main course, pwede nyo i-try lahat ng dessert sa fine dining. Breakfast naman, merong multiple buffet breakfast. Okay lang siya, actually. Like, mabubusog ka naman sa Windjammer kasi meron ding multiple buffet breakfast. Ay, ganun. Yung unlimited pizza talaga. Grabe talaga yung unlimited pizza. Like, alas 12 ng gabi, kumakain pa ako ng pizza talaga. Kaya tumaas yung cholesterol ko kakakain nun eh. Pero, it's really worth it. If I'm going to close this video, ito lang talaga masasabi ko. Is the 1,500 USD for the two of us, 4 days, 3 nights, I would say it's totally worth it. Iba talaga siya eh. Like kung pupunta kayo sa magandang hotel dito sa Pilipinas, so even i-compare nyo dun sa Sapa namin. Ang ganda ng hotel namin sa Sapa, ang ganda ng hotel namin sa Hoi An. Ang difference lang kasi is ang pinaka-goal kasi ng cruise is to make you relax. Kung kakain kayo sa mga hotel, yung buffet na hotel, hindi nyo pwede dalhin sa hindi nyo pwede dalhin sa mga kwarto nyo, hindi nyo pwede ilabas sa restaurant. Doon is wala silang pakialam. Kunin nyo lahat ng pagkain nyo sa buffet, dalhin nyo anywhere sa barko, okay lang. Yung pizza, gusto nyo kumuha ng pizza, dalhin nyo sa bar, kasi gusto nyo uminom or gusto nyo manood ng show lang, okay lang. Tapos iwan nyo yung plato doon. Wala nang problema. Or gusto nyo kumuha ng pizza, kumuha ng pagkain, maglakad-lakad kayo, magkain-kain kayo, okay lang talaga. Tapos iwan nyo lang any table. Nung first day, nung parang welcome sa cruise, sinabihan talaga kami nung cruise captain or yung cruise. Anong tawag yun eh? Kalimutan ko anong position niya. But ang sabi niya talaga, ang goal ng cruise is to make you relax. Hindi kayo maglilinis, hindi kayo maglalaba, hindi kayo maghuhugas ng plato. Hindi nyo kailangan dalhin yung mga plato nyo pabalik sa restaurant. Punta kayo doon, kumain, mag-relax, uminom. Yun lang talaga. Meron nga akong ginawa nung sa sea day namin, yung last day, na for an hour, nakaharap lang ako sa dagat, nakahiga lang ako. Nakaganon na talaga ako. Like, relax na relax, walang ginagawa. 1,500 USD, November of 2025 yon. I don't know if mag-i-increase yun or mag-change yun. Pero alam ko, season and kung saan kayo pupunta, magbabago yung price na yon. But that's the Royal Caribbean Ovation of the Seas. I can't speak for the other cruise ship, pero yung Royal Caribbean na experience namin, sobrang ganda. So again, if you wanna try it, if you're on the fence of trying it, do it. Ang ganda talaga na experience. Okay? Thank you for watching. If you have any questions, drop nyo lang sa comment and I'll be happy to answer.